Dumating ba sa puntong sobrang mahal mo yung isang tao? Yung tipong hindi ka mapakali? Kasi nga, palagi mo siyang iniisip. Palagi mo siyang inaalala kung kamusta na siya, kung kumain na ba siya, o kamusta nang lagay niya. Diyahe ng ganong pakiramdam, no? Kasi ayaw mo man tanggapin, kailangan mong tanggapin na nagmamahal ka na nga. Yung pumapayag kang ikaw yung shock absorber pang samantala, yung ikaw yung nasasabihan ng problema, ikaw yung sumasama sa kanya, ikaw yung nagbibigay ng oras sa kanya, at higit sa lahat, nababaitan siya sa'yo. Nakakainis, parang puro pakit lang ginagawa ko. Direct to the point na nga tayo. Yun nga, minsan di ba pag in love tayo, minsan hindi na natin pinapansin yung mga bagay katulad ng hindi mo na muna hinihingi yung attention niya. Ang mahalaga ito yung nagbibigay ng attention sa kanya. Ano pa ba? Kasi nararanasan ko ito ngayon, pero kung alam mong ikaw yung tinutukoy ko, huwag mong dadamdamin. Hindi, joke lang. Um, Ayun nga, tipong iniintay mo siya lagi mag-online kasi gusto mo siyang makausap kahit na wala kayong pag-usapan. Basta makamusta mo lang siya or kung ano-ano pa. Yung namomroblema ka kasi wala kang maitapik. Tipong pwede mo naman siyang kausapin pero nahihiya ka lang. Hirap talaga kapag in love, no? Kung hindi mo alam yung mga gagawin na paraan na may mental block ka kasi palaging siya na lang yung iniisip mo. Wala kang magawa. Tao ka lang. Madaling matukso. Hindi naman pala matukso. Madaling mapamahal. Hindi dahil maitsura siya, kundi dahil mabait siya. Hindi ka madaling napamahal. Hindi dahil maganda siya, kundi naintindihan ka niya. Ganun kasimple. Yung tipong yung conversation yung dalawa, hi, hello lang, tapos wala nang kasunod. Ang hirap-hirap di ba? Yung tipong gusto mo nga siyang kausapin, tapos pagka-hi mo sa kanya, hello lang, tapos hindi mo na alam mga ano. Parang ayaw mo namang maging common. Yung tipong pagka-hi mo, mag-hello siya, tatanungin mo kung ano yung gagawin niya, kung ano yung ginagawa niya. Tapos tatanungin niya kung ano rin sasagot mo na siya kung ano yung ginagawa niya. Tapos sasagutin niya ng anong ginagawa mo. Tapos sasabihin mo kung ano yung ginagawa mo. Tapos parang ano pang kasunod, 'di ba? Parang busy ka ba? Parang ano ba? Ano bang ginagawa mo talaga diyan para mapag-usapan na lang natin kung ano, 'di ba? Kaya minsan gusto mong tanungin, bakit ka ba online? Sino ba kausap mo ngayon? Pero hindi mo matanong kasi nga wala kang karapatan. Hindi 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 ka magkakaroon ng karapatan kasi unang-una, torpe kang hayop ka. Pangalawa, wala, kaibigan ka lang di ba? Bakit ka magtatanong ng mga ganung bagay? Depende na lang kung super close kayo, no? As in, ganun, BFF kayong dalawa, no? Nakakabiruan mo yung open kayo sa isa't isa. Yung mga lihim na pag-ibig ng magkakaibigan, naku, mahirap yan. Kasi posibleng mauwi yan sa strangers na rin agad or super close friends sa friends na lang, di ba? Hirap yan, sobrang hirap. Kaya ang hirap talaga ma-inlove no? Tapos sa sobrang bait mo, bawal i-take to the next level kasi nga sobrang bait mo eh. Hindi ka dapat saktan. Pangkaibigan ka lang. Tipong, oo, tangina, friend zone, yan. Yan ang paborito niyong topic, di ba? Ayan ang ibibigay ko sa inyo. Bakit pag ganito yung klase ng video vlog, parang lagi akong napapangiti sa uli. Ano yun? Ending remark? Pero yun nga, madalas sa friend zone yung mga taong wagas magmahal, di ba? Bakit hindi na lang magpunta sa friend zone lahat ng mga naghahanap ng mga matitinong tao, di ba? Pilit nilang hinahanap yung mga masasamang tao. Hindi naman totally masasama. Pero yung mga magte-take pa sila ng risk yung mga taong inilagay nila sa friend zone ay yung mga handang magmahal. Minsan nakakayamot lang din yung mga taong ganun, no? Pakahirap. Tapos yung mga taong handang magmahal sa kanila, hindi nila gusto. Kasi mas gusto nila yung isa. Kasi ewan ko, ano kaya, lamang sa itsura, lamang sa ugali, ewan. Minsan, hindi mo na lang talagang malaman takbo ng utak ng tao ngayon.
minsan sasabihin natin nakaka-relate lagi tayo kapag friendzone yung topic kasi ano magagawa natin, eh, marami tayong na gano'n, 'di ba? Dapat may alyansa tayo, eh, mga friendzone alliance. Kumbaga lahat ng nasa friendzone bakit hindi na lang ayun yung magmahalan kumbaga andun yung mga wagas magmahal, eh, na tao, oo, dun sa kung saan mang yung zone na yun, 'di ba? Kasi astig yun, kasi nandun yung mga mababait, yung mga handang magmahal, yung mga handang mambola, 'di ba? Ngayon, kaya mo't lang, kailangan natin tanggapin na may mga ganong tao talaga. Pero okay na rin yun, di ba? Nagiging honest sila sa nararamdaman nila at hindi ka na nila pinapaasa. Tagal mag-close. Ito na nga, close ko na. Pero kahit friendzone lang tayo ng isang tao, hindi natin may pagkakailangan na nagiging masaya tayo sa kanila, di ba? Kaya lang naman nagiging masakit kasi nag-expect ka sa lahat ng ginawa mo kabutihan, eh, na-appreciate niya. Siguro na-appreciate naman niya, pero wala, hanggang din lang talaga, hanggang appreciate lang. Bawal talaga i-take to the next level. Kasi naman, Diyos ko, minsan tayo rin na may problema kasi parang ginagawa natin yung isang kabutihan kasi parang inaasam natin yung puso nila. So, nawawala na talaga yung bukal sa loob na sinasabi natin, di ba? Siguro bilang tao, dapat na lang natin tanggapin lahat ng nangyayari, di ba? Dapat, ano na lang ginagawa natin, move on agad dapat. Parang, sige, sinabi ko lang yung part ko. So, nasa sa'yo kung tatanggapin mo o hindi. Or, sige, diyan ka sa gusto mo habulin. Patuloy ka lang sasaktan yan. Pero tayo mga nailagay sa friend zone na yan, dapat nandun pa rin tayo. Kumbaga, friend zone nga eh. So, friend lang. As in, friend lang. Hindi yung sisiraan mo pa porket hindi lang siya pumayag na magmahal ka. Kaya nga tayo nagtatanong para malaman natin yung mga bagay-bagay na gusto nating malaman. Pero nung nalaman mo nang hindi pala to pwede, sana hindi mo na lang naitanong, di ba? May mga ganun pakiramdam eh. Kaya sa mga magmamahal, nakakaloko talaga yan. Komplikado talaga yan. Pero wala tayong magagawa. Love yan eh. Masakit, masaya, exciting. Ang mahalaga, naramdaman natin yung pagmamahal kahit na hanggang kaibigan lang yung kayang isukli ng pagmamahal na yun. Okay na rin kasi parang experience, di ba? Kumbaga, nag-OJT ka sa pagmamahal, di ba? Kaya ayun, good luck sa mga susunod pa magmamahal. Hanggang dito na lang. Sa tingin ko parang sobrang haba na nito. Ngayon, ewan ko, ganado ako mag-video vlog ngayon. So, ayun, ito lang yung natalakay ko at yung mga payo. So, hello sa lahat, sa mga taga-Tumblr, taga-Facebook, lahat. Wala na akong babatiin kasi nakakaroon ng katampuhan pag may mga binabati pang iba. Yun, ito lang. Salamat. Radson nga pala, matabang utak. Ingat.